Okay, so this is special episode 1714, 1715, and 1716. Nabubulol ako. Wisdom card, tanungin natin. Paano ba natin makakamtan itong prosperity, no? Yung protection, yung ladderized na pamamaraan para maramdaman natin yung sinasabing inner knowing. Kasi minsan, bulag, pipi at bingi tayo sa katigasan ng ulo natin. Hindi natin mararamdaman, hindi natin nauobserbahan yung mga pagkukulang natin sa ibang tao. Minsan nga, masyado tayong focus sa sarili natin, hindi na natin nakikita kung may nasasagasaan tayo, nasasaktan tayo, o kinakarma na ba tayo. Okay? So, eto na yon. Tignan natin. First card, happy life. Ito yung pinapangarap ng lahat. Second card, ending a trauma. Talagang pinapangarap yan ng lahat. And third card, speak out. O, diba? So, ewan ko kung papaano na lang, no? Sasabihin nyo, magpapasalamat kayo kay Phoenix Heart. Sa mga tao na nanonood ng videos ko, na hindi sanay na diretso ako magsalita, kung ano man yung mga nakukuha kong mga points of view sa buhay ng mga tao na ritual ko, nakakasalamuha ko, no? Ito yon. Kasi, kung gusto mo maging masaya sa buhay mo, gawin mo itong simple. Huwag komplikado. Para hindi ka matroma yung mga memories mo at mga simptoma, no? Sa mga nakaraan, dapat mo itong pag-aralan at kailangan mong matutong magsalita or mag-speak out ka, magkipag-communicate ka para masolusyonan ang lahat-lahat ng conflict sa buhay mo. Kasi kalimitan, no? Kapag tayo'y masaya, ang dami nating promises. Kapag tayo naman na trauma, ang dami nating nasisirang mga pangako. O kapag nandun tayo sa punto na nahihirapan na tayo, andun na tayo sa simptoma ng depresyon, andun na tayo sa simptoma ng anxiety, no, pagkabigo, andun na lahat yon. Kasi yung iba, hindi nila sinasabi kung ano yung nasa sa loobin nila. Katulad na lang ng mga tao o yung mga lalaki na hindi nila kayang aminin na may mahal silang iba, hindi nila kayang aminin na mas mahal nila yung isa kaysa totoo nilang asawa. Hindi nila kayang aminin sa mga tao dahil natatakot sila. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili nila. Alam mo, mas malaki ang problemang idudulot kung papaasahin mo ang tao na mahal mo pa kahit naaawa ka na lang. Kung papaniwalain mo na buo pa kayo kahit yung iniintindi mo ay kapakanan na lang ng mga anak mo. Kung papaniwalain mo mga biyenan mo na okay kayo, pero alam mo pero kahit hindi. Yung may mga gano'n na sitwasyon. So, you have to speak out. You have to communicate. Kasi hindi manghuhula ang lahat ng tao. So, kailangan mong sabihin sa kanya na, ganito, hindi ko na kaya. Ganito, kailangan mong tumulong. Hirap na ako. Hirap na sa ganito. Hirap sa ganito. Para maraalam niya kung saan siya mag-a-adjust. Kung hindi mo rin kaya yung mga ugali ng mga kapatid mo, di mo kaya ugali ng paligid, nasa paligid mo, kung ano man yung hindi mo kaya, sabihin mo. Kung ano lang yung kaya mo, sabihin mo rin sa kanila. Wag ka lang oo ng oo, lalo na sa mga overseas, yung may hinihingi yung pamilya nila, gagawa talaga sila ng paraan, mangungutang talaga sila, malulubog sila sa utang, maibigay lang yung mga hinihingi ng mga tao na nasa Pinas. 'Di ba? Tapos yung iba kawawa, magpapadala ng ilang libong pera, libo-libo. Sasabihin, ipagpatayo ng bahay, ganito, ganyan. Tapos, pagdating, walang bahay. Lahat wala. Kahit simpleng gamit, wala. Dito na pupunta yung trauma na stage. So, imbes na magkaroon ka ng trauma or imbes na magkaroon ka ng problema, yung unahin mo is gawin mong simple ang buhay mo. Kung meron ka mang pangarap, pag-ipunan mo. Tapos, kung sapat na, tsaka mo bilhin. Huwag mong gawing paraan yung pangungutang para makamtan ang lahat ng pangarap mo. Kasi, hindi ka nagbubuo ng pangarap, kundi nagwawasak ka ng buhay mo. Winawasak mo ang buhay mo. Alam mo kung bakit?
Kasi lahat ng utang may interest. So kung yung kinikita mo is 500 isang araw, pamilyado ka, nagbabayad ka ng ilaw, tubig, may pinapaaral ka, yung iba may pinapagatas, nagtatrabaho ka, no? Nagko-commute ka. Tapos 5 kayo, 6 kayo kumakain sa isang bubong. Paano magkakasya yung 500? Tapos pupunta ka sa isang paluwagan, sa isang Bombay or financing or whatever, uutang ka, 'di ba? So sasabihin, magkano ba isang araw? O halimbawa, 100 isang araw. So yung 400 babawasan ng 100, magiging 4. Yung 500 magiging 400. Sa 400 magiging pamasahe yung 100. 'Di ba? Di 3. Baon mo 100. 200. Paano magkakasya yung 200 sa mag-iina mong naiiwan? Or sa mag-aama na naiiwan? May baon, may project, may kung ano-ano pa. May bills pa. So, ibig sabihin nun, baguhin nyo ang takbo ng utak nyo. Kung ikaw na asawa or wife, alam mo na hindi kasya yung sahod ng husband mo, gumawa ka ng paraan para matulungan siya sa daily expenses, sa bills, at kahit man lang sa ulam at bigas. So, ibig sabihin nun, kung yung asawa mo or yung husband mo is earning 500 a day, kailangan mo rin kumita kahit 300 sa isang araw para magkaroon kayo ng 800. 'Di ba? At least meron kayong maitabi para sa bills at meron pang matira. Pero, ang pinakamasaklap, kung 2 kayong mag-asawa may bisyo, iisa lang nagtatrabaho, wala lahat yun. Kasi kulang pa ang pera sa bisyo bago ang pagbili ng pagkain, pagbayad ng bill. So, yung gagawin mo is, uutang ka. Tapos, uutang ka sa kabila, pambayad sa kabilang utang. Tapos, uutang ka ulit ng pangatlo, pambayad sa pangalawa, tapos yung pangalawa, pambayad sa una. Hanggang sa magtambak yung interest na hindi mo na mahahabol, ipapabarangay ka na. Pag nandun ka na sa barangay, gagawa ka ng kasulatan. No? Kapag hindi mo natupad, ipapatawag ka uli. Di ba napaka-traumatic na issue na ganun? So, para matigil na yung gagawin mo, huwag ka nang umutang. Tigilan mo yung bisyo mo, mag-ipon ka. No? Tapos kung pagkasyahin mo lahat-lahat, gumawa ka ng diskarte. Yung diskarte na gagawin mo is, humanap ka ng extra income. Huwag yung dumiskarte ka, hingi dito, hingi doon. Huwag ganun. Kasi lahat ng tao, may sari-sariling problema, may kanya-kanyang bayarin, may kanya-kanyang pinapaaral, sinusuportahan. Yung iba din, ang dami nilang binabayaran, may bahay, lupa, kotse, motor, bisikleta, cellphone, damit, sapatos, lahat. So, hindi natin alam kung ano meron sila. Kaya nga minsan, bigla ang nagkakaroon ng patayan dahil hindi mo alam kung ano yung tumatakbo sa isip ng taong nakakaharap mo, nakakasalamuha mo, nadadaanan mo, di ba? Kasi mayroong mga tao na sa tingin natin kalmado sila, pero problemado sila deep inside. So, wag kang gumawa ng kung ano-ano na maging dahilan or maging mitsa ng malaking away. So, wag kang kampante na okay lang sa asawa mo, na ikaw nakaupo, pa-cellphone, siya nagbabanat ng buto, ikaw mag-aalaga ka, yung kalat, pinapabayaan mo, di ka marunong magluto. Tapos, ikaw pa yung mareklamo. Ano lulutuin ko? Walang ulam. Wala nga bigas O, ganito, ganyan. O, di ba? Parang, dinadagdagan mo pa yung problema ng isa, na alam naman niya, na wala siyang kakayanan pa, mahigit pa doon. Di ba? Nakikita mo, ikaw yung kasama. So, ano ba gagawin mo? Instead na ipuput down mo siya or ipupush mo siya padiin palalo, tulungan mo siyang iangat. Iangat mo siya, wag mong idiin. Kasi yun yung magiging dahilan doon. So, ibig sabihin, gumawa ka ng paraan na madagdagan yung sources of income. Huwag kang mangarap manghingi at gumamit ng ibang tao. Pangit yung ganun. Huwag kang gumamit ng pera ng iba. Dapat work ka. Okay?